Sa loob ng mahigit 5 dekada, patuloy siyang naghahatid ng saya at aliw sa harap ng kamera. Isang testamento sa kanyang walang kupang talento at dedikasyon sa sining. Kung mayroong isang pangalan na karapat-dapat itanghal bilang orihinal na Goddess of Comedy sa pelikulang Pilipino, ito'y walang iba kundi si Nova Villa. Ang kanyang karera na sumasaklaw sa iba't ibang henerasyon ay hindi lamang nag-iwan ng marka sa larangan ng komedya, kundi nagpakita rin ng kanyang kahusayan bilang isang dramatikong aktres at isang versatile na leading lady. Marami marahil ang hindi nakababatid na ang landas na tinahak ni Nova Villa ay nagsimula sa ilalim ng paggabay ng hari ng pelikulang Pilipino, si Fernando Poe Jr. Siya ang natatanging artista na naging solo on contract star ng produksyon ng pelikula ni FPJ, kung saan una siyang hinubog bilang isang bida sa mga pelikulang aksyon. Sa kanyang kabataan, itinuring siyang isa sa mga posibleng susunod na reyna ng pelikula at naging kapareha ng mga nagagwapuhang action star ng kanyang panahon. Subalit, ang tadhana ay may ibang plano para sa kanya. Ang kanyang landas ay dahan-dahang lumiko patungo sa komedya, isang larangan, kung saan niya natagpuan ang kanyang tunay na tawag at kung saan siya kinilala at pinarangalan ng maraming ulit. Ito ang salaysay ni Nova Villa, isang icon ng industriya, at ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan upang marating ang kinalalagyan niya ngayon. Mga unang hakbang sa entablado. Bago pa man siya sumabak sa mundo ng pelikula, ang hilig ni Nova sa pag-arte ay umusbong na sa kanyang murang edad. Sa kanilang probinsya, madalas siyang makita ng interes sa sining ng pagganap, aktibong sumasali sa mga dula-dulaan sa paaralan. Dito niya unang ipinamalas ang kanyang likas na talento, na nagbunga ng maraming panalo sa mga patimpalak sa drama, pagsayaw, at maging sa mga declamation contest. Ang kanyang inspirasyon na maging isang ganap na artista ay lalo pang lumalim nang ang kanilang pamilya ay lumipat sa Maynila. Nagkataon na naging kalapit bahay nila ang pamilya ng tanyag na komedyanteng si Chichay. Ang mga anak ni Chichay ay naging kanyang mga kalaro, at ang pagkakaibigang ito ang nagbukas ng pinto para masilayan niya ang mundo ng showbiz. Nang tumuntong siya sa sekundarya, nag-aral si Nova sa Roosevelt High School, kung saan lalo pang nahasa ang kanyang kumpiyansa. Sa isang patimpalak sa kanilang paaralan, siya ay ibinoto bilang Miss Roosevelt. Ang masabing patimpalak ay inisponsoran ng National Press Club na ngayon naghahanap ng isang kabataang babae na may potensyal. Ang tagumpay na ito ay nagbigay daan sa kanya upang mapansin. Sa tulong ng koneksyon kay Chichay, unang nasilayan si Nova sa pelikulang Manggagaway Laban sa Mangkukulam ng Lia Productions sa edad na 14. Gayunpaman, dahil sa kanyang kabataan at pangangailangang tapusin ang pag-aaral, hindi niya agad itinuloy ang karera sa pag-arte. Matapos makapagtapos ng high school, pumasok siya sa Centro Escolar University upang kumuha ng kurso sa kolehiyo. Ngunit ang tawag ng entablado ay nanatiling malakas. Hindi nagtagal, ang kanyang landas ay muling bumalik sa sining ng pag-arte. Ang pagkakatuklas ng hari. Ang pinakamahalagang yugto sa pagsisimula ng kanyang karera ay naganap sa isang di inaasahang pagkakataon. Isang araw, isinama siya ng isang kapitbahay sa Premiere Productions. Bilang isang likas na tagahanga ng mga magagaling na aktor, si Nova ay pasimpleng nag-abang sa kantina ng film studio, umaasang masilayan man lamang ang ilang sa kanyang mga idolo habang hinihintay ang kanyang kasama. Habang siya ay nakatayo at sumisilip sa may pinto, isang magarang puting Cadillac ang huminto sa kanyang harapan. Dahil sa kuryosidad, pilit niyang sinipat kung sino ang nagmamaneho ng sasakyan. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang driver at ang dalaga ay kapwa nagkatinginan. Laking gulat ni Nova nang mamukaan niya ang lalaki sa loob ng sasakyan.
Ito ay walang iba, kundi ang batang-bata pa nung si Fernando Poe Jr. Kahit hindi nagpapahalata, ang puso ng dalaga ay nag-uumapaw sa tuwa. Ang makita ng malapitan ng isa sa kanyang mga iniidolo ay isang pangarap na natupad. Mainahon siyang bumalik sa kanyang pwesto upang hintayin ang kaibigan. Makalipas lamang ang ilang sandali, isang lalaki ang lumapit sa kanya at diretsang nagtanong kung nais niyang maging artista. Bagamat nahihiya, lakas loob siyang sumagot ng oo. Umalis ang lalaki at nang ito'y magbalik, kasama na nito ang kaibigang si Chichay. Opisyal na ipinakilala ng komedyante si Nova sa lalaki na si Ben Esguerra, ang production manager noon ni FPJ. Matapos ang pagpapakilala, agad sinabihan si Nova na magsisimula na siya ng shooting kinabukasan. Ang biglaang alok ay labis niyang ikinagulat. Ngunit ito ang naging simula ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang pagiging bida sa pelikulang aksyon. Mula sa araw na yon, binigyan si Nova Villa ng isang 3 taong kontrata ng FPJ Productions. Sa ilalim ng nasabing produksyon, agad siyang isinalang sa mga pangunahing papel bilang leading lady, kung saan ang madalas niyang kapareha ay si FPJ mismo. Bilang isang baguhang aktres na 17 taong gulang pa lamang, tumanggap siya ng 8,000 piso. 8,000 piso bawat pelikula. Isang napakalaking halaga noong panahong yon. Isang malaking karangalan para kay Nova na siya ang natatanging artistang nakakontrata sa FPJ Productions noon. Ito ay patunay ng malaking tiwala na ibinigay sa kanya ng hari ng pelikulang Pilipino. Ilan sa mga pelikulang kanyang pinagbidahan sa ilalim ng produksyon ay ang mga sumusunod: Daniel Barrion, Baril na Ginto, Sa Daigdig ng Fantasya, at Zaragoza, Drigo, alias Batman at Robin, Captain Philippines, at Boy Pinoy, at Pilipinas Kong Mahal, at alias Phantom, at Z-XX-66. Matapos ang kanyang kontrata, nagpatuloy si Nova sa pagganap sa iba't ibang pelikula hanggang sa dekada 70. Sa panahong ito, unti-unti nang nakita ang kanyang husay sa pagpapatawa, isang talento na kalaunay magiging pundasyon ng kanyang maningning na karera. Paglipat sa komedya at paghahari sa telebisyon. Ang kanyang big break sa komedya ay dumating nang lapitan siya ng yumaong manunulat at direktor na si Ading Fernando. Inalok siya nito na maging bahagi ng isang bagong proyekto sa telebisyon, ang sitcom na Chicks to Chicks sa IBC 13. Dito, ginampanan ni Nova ang ikonikong papel ni Ines Capistrano, ang asawa ng karakter ng dating basketballistang si Freddie Webb. Ang tambalang Nova Villa at Freddie Webb ay naging isang pambihirang phenomenon. Ang kanilang kimika sa screen ay labis na minahal ng mga manonood, at ang kanilang tandem ay naging isa sa pinakasikat sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas. Subalit sa simula, muntik nang sumuko si Nova sa palabas. Nahirapan siya sa kanilang unang pagtatambal ni Freddie, na nu'y isang baguhan sa pag-arte at likas na mahiyain. Hindi niya alam kung paano aatakihin ang kanilang mga eksena. Ngunit dahil sa kanyang determinasyon at profesionalismo, nagawan niya ng paraan upang magkaroon sila ng natural na rapport sa harap ng kamera. Ang kanilang pagsasama ay naging click sa masa, at ang palabas ay tumagal ng 8 taon sa ere. Kalaunan, inilipat ito sa ABS-CBN sa ilalim ng direksyon ni Johnny Manahan, kung saan bahagyang binago ang pamagat at ginawang Chika Chika Chicks. Ang bagong bersyon ay nagpatuloy hanggang 1971. Sa palabas na ito, lubusang nahasa ang talento ni Nova sa komedya. Naging bihasa siya sa adlib at sa comedic timing na nagpatibay sa kanyang estado bilang isang premyadong komedyante. Maliban sa nasabing sitcom, na mayagpag si Nova sa telebisyon nung panahong yon, siya ay naging pamilyar na muka sa iba't ibang programa
kabilang ang palibasa lalaki, Itbulaga at abangan ng susunod na kabanata. Dahil sa kanyang halos araw-araw na paglabas sa magkakaibang palabas, marami ay nagsabi na si Nova Villa ay maituturing ding reyna ng telebisyon. Isang institusyon, home along the Riles at patuloy na pagkilala. Noong 1992, isang panibagong kabanata ang nabuksan sa kanyang karera nang personal siyang pinili ng hari ng komedya, si Dolphy, para sa programang Home Along the Riles. Dito, ginampanan niya ang papel ni Azon Madamba, ang kakambal ng yumaong asawa ni Mang Kevin, Dolphy. Ang karakter ni Azon ay ang orihinal na kasintahan ni Kevin. Ngunit dahil sa isang di inaasahang pangyayari, ang kapatid nitong si Selly, ang pangalan ng yumaong asawa, ang kanyang napakasalan. Dahil dito, si Azon ay nanatiling umaasa na balang araw ay magiging asawa niya ang biyudong si Kevin. Ang Home Along the Reels ay naging isang institusyon sa telebisyon at tumagal ng mahigit 1 dekada. Ang palabas ay labis na minahal ng mga manonood at lalong nagpatibay sa legacy ni Nova Villa sa industriya. Matapos nito, nagpatuloy siya sa kanyang pamamayagpag bilang isang aktres, lumabas sa maraming pelikula at programa sa telebisyon. Naging endorser din siya ng ilang produkto at ang kanyang mga patalasta sa TV ay naging bahagi na rin ng kanyang karera. Sa loob ng mahabang panahon, maraming beses kinilala at pinarangalan ang kanyang talento. 4 na beses siyang ginawaran bilang Best Comedy Actress ng PMPC Star Awards for Television. Noong 2014, tinanggap niya ang Hall of Fame Award sa ika-12 Gawad Tanglaw Awards. Iginawad din sa kanya ang Manuel de Leon Award for Exemplary Achievement sa ika-13 Luna Awards noong 2019. Buhay sa likod ng kamera, pamilya at pananampalataya. Sa kabila ng lahat ng pagkilala at paghanga na kanyang natatanggap, nanatiling simple at may mababang puso si Nova Villa. Ang kanyang naging kabiyak ay si Freddy Gallegos at sila ay kinasal noong Oktubre 25, 1977. Ang kanilang pagmamahalan ay biniyayaan ng isang anak na babae, si Jenny, na kasalukuyang naninirahan sa California, USA. Isang nakatutuwang katotohanan ay ang pagkakapareho ng pangalan ng kanyang asawa at ng kanyang dating screen partner na si Freddie Webb, na madalas inaakala ng marami na siyang tunay niyang asawa. Si Nova rin ay nakatatandang kapatid ng yumaong komedyanteng si Tia Pusit, na labis ding nagpasaya sa mga manonood. Ayon kay Nova, ang tanging maituturing niyang setback sa kanyang buhay ay ang paninirahan ng malayo sa kanyang anak at 4 na apo. Kaya naman, sa kabila ng distansya, pinipilit ng veteranang aktres na hindi mawalan ng komunikasyon sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon, natutungo siya sa Estados Unidos upang sila ay dalawin. Kapag nasa Amerika, si Nova ay isang simpleng ina at lola sa kanyang mga apo, na madalas niyang ipinagluluto ng mga putayeng Pinoy. Madalas din niyan maisip na tuluyan na magretiro sa showbiz, lalo na kapag nakakaramdam siya ng pagod sa trabaho. Subalit ang pagtigil sa pag-arte ay hindi natutuloy dahil na rin sa labis na pagmamahal niya sa kanyang napiling propesyon. Isa pa sa mga dahilan ay ang walang humpay na pagdating ng magagandang proyekto na inaalok sa kanya. Ayon sa aktres, ipinagpapasadiis na lamang niya kung kailan darating ang panahon ng kanyang paghinto. Sa kasalukuyan, sa edad na 77, si Nova Villa ay nananatiling malusog at malakas. Naniniwala siyang mayroon pa siyang misyon na dapat gampanan at ang kanyang buhay ay inilalaan niya sa Panginoon at sa pagsunod sa mga aral nito. Kilala siyang isang relihiyosa at paladasal na artista na sinasabing araw-araw nakikinig ng misa. Biro pa niya, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang beauty secret.
na nagpapanatili ng kanyang mas batang itsura. Ibinahagi rin niya na ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay at ang pagiging laging masaya ay isa sa mga nagbibigay lakas sa kanya. Si Nova Villa ay isang tunay na kahanga-hangang babae sa loob at labas ng kamera. Ang kanyang buhay at karera ay nagsisilbing inspirasyon para sa maraming Pilipino. Isang patunay na ang tunay na tagumpay ay nasusukat hindi lamang sa dami ng parangal, kundi sa lalim ng legacy ang iniiwan sa puso ng mga manonood.